Magandang gabi Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Evening Edition. Araw po ngayon ng Sabado, Enero 10, taong 2015. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, droga, mga cash, mga patalim, panibagong nakumpiska sa raid ng NBI sa New Bilibid Prisons. 5 inmates, kulong. Samantala, private prosecutor sa Maguindanao Massacre case dismayado sa desisyon na makapagpiyansa ang isa sa anak ni dating Gobernador Ampatuan. Maliban ho sa dress rehearsal, mga public advisory sa mga dadalo ng PayPal events, ilalabas ng Palasyo ng Malacanang sa darating na araw ng Lunes. At 4 na taong gulang na bata na rescue matapos dukutin ng kanyang yaya. Sa atin pa ring police report, isang babae patay matapos aksidente umanong baril ng karelasyong pulis. Sa ating balitang OFW, ilang manggagawang Pinoy sa bansang Libya na isa nang magbakasyon dito sa Pilipinas pero napipigilan daw dahil sa umiiral na alert level. At sa ating balita mula sa ibayong dagat, survivors ibinahagi kung paano nakaligtas sa terror siege sa bahagi ng Paris. Isang suspect nawawala pa rin at patuloy na tinutugis. Sa ating balitang pampalakasan, mga kaibigan, antabayanan mamaya ang ating mga update kaugnay sa nalalapit na laban ni Manny Pacquiao. At sa ating showbiz balita, fans, hati ang reaksyon sa pagiging judge ni Manny Pacquiao sa Miss Universe pageant. Pati na ang pamilya Gutierrez hindi na kakasuhan daw ang lalaking nagtangkang pumasok sa kanilang bahay. At live via satellite mula dito sa Bombo Radio News Center, Makati, mapapanood nyo rin po kami sa live video streaming www.bomboradio.com/video. At maaari po ninyong tutukan ang ating mga latest update sa pamamagitan ng ating official website. Bago sa detalye, ako ang magiging anchorman, si Bombo Dennis Hamito. At ngayon sa ating mga balita. Kanina ay muling sumalakay ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, pati na ang mga miyembro ng PIDEA at iba pang ahensya ng gobyerno matapos nga matunugan na merong mga itinatagong panibagong set ng mga kontrabando sa loob ng New Bilibid Prisons. Maki-update tayo kay Bombo Vince Villar. Bombo Dennis, taliwas sa inaasahan, mas marami pang mga illegal na kontrabando ang nakumpiska ng National Bureau of Investigation kasama ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at PNP Muntinlupa City sa pagsalakay kaninang umaga sa loob ng Building 4, 5 at 8 ng New Bilibid Prison. Napatid na 3 inmates lamang sana ang target ng raiding team. Subalit nadagdagan pa ito ng 2 matapos makumpiskan din ng mga illegal na kontrabando. Kaugnay nito, 5 preso na naman ang maidaragdag sa 20 mga preso o high-profile inmates na hawak ngayon ng National Bureau of Investigation sa kanilang opisina sa lungsod ng Maynila. Kinilala ang mga ito na sina Engelbert Duran, Noel Armejo, Gian Pasco at 2 nadagdag na sina Joselito Valiente na umano'y dating big-time drug lord at konektado sa Batang Cebu Gang at isang kinilalang Durano na kumpiska mula sa 5 ang mga sachets ng shabu, mga patalim, cellphones, sex toys. Bombo Dennis, meron na naman at nagkakahalagang 600,000 pesos na cash. Samantala, hindi katulad ng mga naunang pagkakataon, hindi na muna kasama ng mga ng raid si Justice Secretary Laila De Lima. Sinasabing isa rin sa layunin sana ng raid ay may kaugnayan sa madugong pagpapasabog ng granada na ikinamatay ng isang bilanggo at ikinasugat ng 19 na iba pa noong Huwebes, Enero 8. Bombo Vince, yes. Anong plano ng Department of Justice? Dahil tuwing sasalakay sila, meron silang nakukumpiska, kumbaga hindi nabibigo yung kanilang raid. Pero ang masamang balita rito, talagang ipinagbabawal yan. Ibig sabihin, matapos yung kanilang raid, magpapasukan na naman ang mga kontrabando, ganun ba? Tama ka dyan, Bombo Dennis, kung maalala, noong araw ng pagpapasabog ng granada dyan sa New Bilibid Prison, kung maalala mo, may M16 rifle, may mga baril, mga patalim at kung ano-ano pa ang nakumpiska din mula doon sa mga isinukong kontrabando ng mga inmates. Pero ilang araw pa lang
ang nakakalipas ay ito na naman at meron muling nakuha ng mga illegal na kontrabando. Bagamat palaging sinasabi ni Justice Secretary Laila De Lima na itutuloy nila ang reforma sa New Bilibid Prison at ganoon din itutuloy nila ang mga serye ng mga raid para maubos na itong mga sinasabing kontrabando sa loob ng pambansang pitan. Nagmumukha ng appliance center at armory yung mga ipinapakitang larawan ng na nakuha natin sa pamamagitan ng Department of Justice. Tila mas marami pang mga illegal na nakatago talaga. Paano ba ang ginagawang paraan ng DOJ at NBI sa pagsalakay? Mukha namang hindi nagsasawa, Bombo Dennis, ang NBI pati ang DOJ sa pananalakay at paulit-ulit yung sorpresa. Kung hindi ako nagkakamali na pang-apat na ito na sorpresang pagsalakay ng mga otoridad upang kumpiskahin yung mga illegal ng kontrabando sa mga kilalang mga big time na mga inmates dyan sa Pitan. Pero nung Huwebes mukhang hindi sorpresang raid ang nangyari, kundi bagkos sila yung nasorpresa matapos sumambulat yung granada at isa nga ang patay, 19 sugatan. Oo, at nataon pa yun sa isang command conference nang gagawin upang ipresenta nga sana yung mga isinukong kontrabando. Pero sa halip na yun ang maging highlight ng araw na yon sa loob ng NBP ay nadagdagan ng pagpapasabog. Okay, from your end? Si Bombo Vince Villar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Aminado ang Manila Police District, mga kaibigan, o MPD, na marami silang natutunan sa kinahinatnan ng traslasyon ng Nazareno de Quiapo kung saan dalawa nga ang nasawi habang mahigit 1,000 ang naitalang nasaktan. Matatandang maliban nga sa namatay na si Renato Gurion na nalaglag sa andas at naipit at natagpuan ding patay ang isa pang debotong lalaki kaninang madaling araw. Ayon kay SPO4 Glenn Vallejo ng Homicide Section ng Manila Police District, puro galos ang biktima ngunit walang fatal wound. Kaya hindi sila nagdudang namatay ito sa siksikan ng mga mamamasan. Dahil nga dito ilang reforma ang nais mangyari ng lokal na pulisya at ilalapit umano nila ito sa organizers ng Nazareno festivities dyan sa lungsod ng Maynila upang maiwasan na ang mga kahalintulad na pangyayari sa mga susunod na taon. Samantala, nakuha natin dyan sa bahagi ng Mindanao sapagkat yung private prosecutors, mga kaibigan, dito sa Maguindanao massacre case na atin ding tinutugay-gayan, dismayado ho dahil makakapagpiyansa pala itong anak ni dating Governor Ampatuan. Maki-update tayo sa Bombo Radio Jansan. Ikinalungkot ng mga private prosecutors ang desisyon na makapiyansa si Sajid Islam Ampatuan na anak ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. kaugnay sa kaso ng Maguindanao Massacre. Inamin ni Atty. Prima Quinsayas, isa sa mga abogado ng pamilya ng mga biktima sa Maguindanao Massacre, na resulta ito sa gustong mangyari ng DOJ prosecutors na itigil na ang pagpipresenta ng mga ebidensya. Una rito, sinabi ni Atty. Quinsayas na isa siya sa mga humadlang sa naturang pasya ng DOJ prosecutors sapagkat kulang pa ang mga ebidensya. Sinabi rin itong nandoon si Sajid sa pagpaplano ng naturang insidente subalit hindi nagsalita sa mga pag-uusap kaya't ito ang pinaniwalaang batayan ng desisyon ng korte. Umaasa ang naturang abogado na magsusumite ng motion for reconsideration ng DOJ sa desisyon ng korte. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jansan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cherish Lumang para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Mr. Radyo, Bombo! Ang pagbisita ng Santo Papa, the Bombo Radio and Star FM Special Coverage. Mabuhay ang Pilipinas. Pagpalang kasyon de Dios. God bless you. Maliban po sa isasagawang dress rehearsal, mga kaibigan, ang mga public advisories sa mga dadalo dito sa darating na PayPal events ay ilalabas na ho ng Malacanang sa araw ng Lunes. Maki-update tayo kay Bombo Raymond Tinaza. Bombo Dennis, maliban nga sa dress rehearsal, simula na rin sa Lunes ang pagpapalabas ng matinatawag na advisories para sa mga magtutungo sa events ng Santo Papa. Sinabi ngayon ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Falte, kinabilan ito ng mga babala at infographics para sa mga mamatayang dadalo
sa misa para alam kung saan ang mga portalets at exit areas. Ito'y mahalaga, Bombo Dennis, para sa kanilang kaligtasan na rin at maayos na pagdalo ng mga events. Ayon kay Malte, hindi bale na makulit, huwag lang magkulang ng paalala upang maiwasan ang anumang sakuna. Kasabay na rin ito ng pagpalabas ng mga traffic advisories, road closures, flight cancellations at iba pang adjustments. Unang inabiso ng Malacanang na simula Webes, Enero 15, wala lang trucks o container vans na papasok, wala na bus sa port area, habang deklarang no-fly zone ang Metro Manila sa mga araw na narito ang Santo Papa. Samantala, inaig din ng Malacanang na bahala na ang simbahan sa tinatawag na espiritual na preparasyon ng mga mananampalatayang Katoliko sa pagdating ni Pope Francis. Bombo Raymond? Okay, Bombo Dennis. Oo, kasi nitong latest na pag-check natin sa weather advisory ng Pag-asa, may namataan tayong low pressure area at ayon sa advisory naman ng Japan Meteorological Agency, maaaring maging bagyo sa darating na midweek sa susunod na linggo. So, ano bang paghahanda dito ng pamahalaan at ng simbahan kaugnay ng nalalapit na pagbisita ni Pope Francis? Dalawang approach yan, Bombo Dennis. Sa panig ng gobyerno ay kanilang iniabiso ng pagdala ng kapote at hanggat maaari ay iwasan yung pagpunta kung sadyang delikado dahil inaasahan daw yung heavy rains pati sa bahagi ng Tacloban na pupunta na sa Tupapa. Pero sa kabilang banda naman, ang armas o gamitin ng simbahan ay yung pagdarasal. Ngayon pa lang may patikim na tayo mga kaibigan. Yung midweek na sinasabi na yon, baka by Wednesday or Thursday meron ho tayong bagong bagyo at yan timing na timing at baka ipangalan dyan Amang. Okay, so sa Lunes kung hindi magbabago yung naunang iniabiso sa atin ay magbibigay ng live o kaya recorded or videotape na mensahe mismo ng Pangulo Aquino, katulad yung kanyang ginagawa ng mga public appearances, Bombo Dennis, tuwing merong malakas na bagyo o yung inaabangan na kalamidad. So siya mismo yung magbigay ng mga babala at mga paalala para iseryoso na paghandaan, pakinggan ng mga pupunta sa mga public areas, mga PayPal events, yung mga kinakailangan para maiwasan yung anumang sakuna, Bombo Dennis. Okay. So, ang tabayanan at paalala muli bilang public service rin ng Bombo Radio, yung magagaling sa mga probinsya na pupunta ng Luneta, huwag lang magdala ng bag o mga backpack na pagpunta ng Luneta Park. Iwan na lamang po sa mga bus o sa mga hotel na tuluyan dahil para maiwasan yung aberya. Huwag din magdala ng payong para hindi makasakit, kundi magdala na ng mga nakapote bilang panangga sa ulan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinaza. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta Radyo, Bombo! Ito hong si Pope Francis, mismo siya, may panawagan doon sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na kanyang dadalawin sa darating na yung susunod na linggo. Ayon kay Pope Francis, muling siyang nanawagan na huwag daw siya yung maging focal point at yan ay sa kanyang pagdalaw dito sa ating bansa, kundi yung mga dapat na prioritize ng ating mga kababayan. So ano-ano kaya ito? Maki-update tayo kay Bombo Jovino Galang. Nais ng Santo Papa na dapat ang mga Filipino ay bigyan ng atensyon si Jesucristo at wag siya kapag ito ay dumalo sa bansa sa darating na linggo. Ayon kay Manila Archbishop Cardinal Luis Antonio Tagle, na ayaw ni Pope Francis na siya ang sentro ng atensyon, sa halip ay dapat si Jesucristo dahil sa marami siyang naririnig na mga negatibong kwento at ayaw niya na ang mga tao ay gumawa ng sarili nilang bersyon ng Santo Papa at nais nito na makilala siya bilang normal na tao. Dagdag pa ni Tagle na ang kahalagahan ng pagbisita ng Santo Papa sa bansa ay hindi para makilala ang Santo Papa at sa halip ay makilala kung ano nga ba tayong Pilipino sa buong mundo. Samantala, nagsagawa na ngayong araw ng inspeksyon ang Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP kasama na ang Philippine National Police sa ilang mga lugar na pupuntahan ng Santo Papa sa darating na linggo. Ilang sa mga binisita
ay ang Villamor Air Base, Manila Cathedral, Quirino Grandstand at Mall of Asia. Ang nasabing inspeksyon ay para matignan kung gaano nga ba kahanda ang mga lugar na pupuntahan ni Pope Francis. Yan ang ating ulat. Bombo Juvino Galang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Dakuhan muna natin mga kaibigan ang ating mga balita mula sa mga lalawigan sapagkat may 4 na taong gulang na bata ay na-rescue ho matapos dukutin ng kanyang yaya. May report ang Bombo Radio Davao. Matagumpay na na-rescue ng mga pulis ang isang 4 anyos na batang lalaki na kinidnap ng kanyang yaya kahapon ng umaga. Napag-alaman na dinala ng stay-in helper na si Julita Alison Quijoy, 39 anyos, si alias Nino papunta umano sa Zamboanga del Sur. Ayon kay Julita, 1 buwan na nilang plano ng kanyang boyfriend na si alias Raya na kidnapin ang bata kapalit ng 100,000 pesos. Nagawa lamang umano nila ito dahil sa pangangailangan ng pera na para sana sa kanilang pagpapakasal. Napag-alaman na agad gumawa ng plano ang Talomo PNP sa pag-rescue sa bata matapos dumulog ang pamilya nito sa otoridad. Ayon kay Police Chief Inspector Alfredo Santillana, hepe ng Talomo PNP, sa tulong ni Judith Ongob, isa ring katulong, natuntun nila ang sospek kasama ang bata sa isang terminal sa Poblacion 5, Cotabato City kaninang alas 5:45 ng umaga at papunta na umano sa Pagadian City. Kaninang tanghali ay nakarating sa lungsod ng Davao ang mga pulis kasama ang bata at ang sospek. Pinagsisisihan naman ni Julita ang kanyang ginawa at humingi ng tawad sa mga magulang ng bata. Ngunit, porsigido pa rin ang pamilya na sampahan ng kaso ang nasabing sospek. Mula rito sa Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Sheila Lisandra nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Sa bahagi po ng Butuan, may bangkang tumaob sa bahagi dyan ng Surigao del Sur at isa raw ang naitalang patay, isa ang nasa ospital. Maki-update tayo sa Bombo Radio Butuan. Patay isang 56 anyos na lalaki habang nasa pagamutan naman ang kasama nito matapos dinala ng mga membro ng Bantay Dagat at PNP. Sinasabing wala ng buhay nang dumating sa ospital si Jamie Ariza habang mahina na si Ronel Ariza, 20 anyos, parehong residente ng Cantilan, Surigao del Sur. Na-rescue ang dalawa sa mga otoridad sa karagatang sakop ng Bayabas matapos tumaob ang sinasakyang pambot nito ng paghahampasin ng mga naglalakihang alon, bunsod na rin ang walang tigil na pagulan dito sa Caraga Region. Mula dito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, Bombo Jelay Madronyal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Sa Kalibo naman mga kaibigan, ama tinaga sa liig ng sariling anak, patay. May report ang Bombo Radio Kalibo. Patay ang isang 64 anyos na ama matapos na tagain sa liig ng sariling anak na lalaki matapos na magkaroon ng maitang pagtatalo sa pakikialam nito sa kanilang pagsasamang mag-asawa sa Purok 1 sila Sernas Ray Calibaclan. Ang biktimang dead on the spot ay kinilalang si Danilo Talabucon, isang laborer, habang pinaghahanap naman ang suspect na si Salim Talabucon, 30 anyos, kapwa nakatira na sabing lugar. Base sa investigasyon ng Kalibo PNP Station, naganap ang insidente sa loob ng kanilang bahay na kung saan ay lasing na lasing umano ang biktima. Pinagalitan umano nito ang misis ng suspect na si Jovelyn Talabucon dahil sa hindi ito tumutulong sa trabaho sa loob ng bahay. Nang makarinig ng masasamang salita laban sa kanyang misis, dito na pumagit na ang suspect, ngunit sa halip na matapos ang away ay biglang itong kumuha ng itak at walang sabi-sabing tinagang kanyang ama sa liig at dibdib na kaagad nitong ikinamatay. Dugo ang bumulagtang ama at agad namang tumakas ang suspect. Wala umanong balak ang misis at mga anak ng biktima na magsampa ng kaso sa suspect na kasalukuyang pinaghahanap ng pulisya. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Mirani na lang ang espasyo nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Kung yun po ay nataga, eto naman, nabaril ng sariling karelasyon ay isang babae ho, patay dahil tinamaan ng nabaril ng kanyang karelasyong pulis. May report naman ang Bombo Radio Iloilo. Patay ang isang 23 anyos na babae matapos aksidente umanong mabaril ng live-in partner na pulis. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Senior Superintendent Cornelio Salinas, Director ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO, nangyari ang insidente sa bahay ni SPO1 Nerio Ricky Salcedo sa poblasyon Sara, Iloilo. Sa inisyal na pag-usisa, kinuha umano nito ang tuwalya habang nasa kanilang silid at nang malaglag ay pumutok ang baril na isang Glock 9 pistol na nakapatong dito. Ang biktima
biktima na kinilalang si Ike Sandoval ay dead on arrival sa Sara District Hospital matapos tamaan ng bala sa leeg na tumago sa kanyang mukha. Bagamat sinasabing aksidente lamang ang nangyari, subalit hindi isinasara ng mga pulis ang posibilidad ng foul play kung saan ipinag-utos ng Provincial Director ang malalim na investigasyon. Ang live-in partner ng biktima na si SP Owen Salcedo ay dati na ring nasangkot sa accidental firing kung saan isang may diferensya sa pag-iisip ang kaniyang nabaril malapit sa simbahan. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Iloilo, Bombo Aiza Piniero nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Kung matatandaan ho natin, ay may lumubog na cargo vessel dyan sa bahagi ng Mindanao at yung nakaligtas na tripulante nagkwento at nagbahagi po nung kanyang karanasan matapos yung nangyaring paglubog ng naturang cargo vessel. May report ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Isindalaysay ng isang survivor sa tumaob na LCT-378 cargo vessel ang kanilang nadaanang hirap sa loob ng 9 na oras na palutang-lutang sa kadagatang sakop ng Camiguin. Ayon kay Arnold Yanson, 20 anyos, taga Mandawi, Cebu. Pinagpala ang kanilang mga crew matapos silang na-rescue ng isang cargo vessel na patungong Indonesia. Sinabi ni Yanson na karamihan sa kanyang mga kasamahan ay nasa apprenticeship pa lamang, kung kaya't ito pa ang unang pagkakataon na sila ay nakalawig sa karagatan at agad na aksidente. Ang LCT-378 cargo vessel unang nag-dock off bandang alas 11 ng gabi sa Garcia Hernandez, Bohol at makaraan ng ilang oras bumuhos ang malakas na ulan at hinampas ng 3 hanggang 4 na metros ng alon ang kanilang barko. Bandang alas 7 ng umaga Enero 9 habang napuno na ng tubig ang kanilang barko at nasa 15 degrees ang kalagayan nito, nagdeklara si Kapitan Edelberto Hugarap ng abandoned ship. Nahirapan ang kanilang crew sa pagpadala ng SOS message dahil nawalan daw ito ng signal. Nagpalutang-lutang sa dagat ang mga crew at naranasan nila ang zero visibility dahil sa walang patid na pag-ulan. Nabigyan lamang ng pag-asa ang mga crew alas 4 ng hapon, Enero 9 nang makita ng barkong MV Tongyin ng bansang Indonesia ang kanilang pinakawalang 6 na parachute smear at 2 smoke signal. Yan ang ulat galing dito sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Bombo and Calesta para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ang pagbisita ng Santo Papa, pakinggan sa Bombo Radio at Star FM stations nationwide ang special coverage at ang update sa pagbisita ng Santo Papa sa January 15 to 19, 2015. With Pope Francis's pastoral visit, God's mercy and compassion will embrace all Filipinos. Ang pagbisita ng Santo Papa, dala ang mensahe ng pagmamahal, awa at malasakit sa mga Filipino, lalo na sa mga biktima ng iba't ibang kalamidad. Mabuhay Pope Francis! Mabuhay! Ang pagbisita ng Santo Papa, the Bombo Radio and Star FM special coverage. Special coverage. Kaisa ng buong sambayanang Pilipino sa pagsalubong at pagtanggap kay Pope Francis, ang People's Pope. Ito ang Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yung 70 pari, mga kaibigan, mga kababayan, na nanggaling dyan sa may bahagi ng Baguio City ay magiging parte rin ng papal visit preparation. So maki-update tayo sa Bombo Radio Baguio. Aabot sa 70 na pari mula sa lungsod ng Baguio ang tutungo sa Manila para sa papal visit. Ayon kay Father Manuel Flores Jr., Chancellor ng Baguio City Cathedral, napili ang mga ito sa pamamagitan ng donuts o bunutan. Anya, depende sa bilin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kung ano ang gagawing paghahanda para sa pagdating ng Santo Papa sa bansa. Sinabi nito na 27 na pari at 5 madre ang tutungo sa Manila Cathedral sa Enero 16 at 20 na pari ang tutungo sa University of Santo Tomas sa Enero 18, habang ang iba pa ay dadalo sa iba't ibang aktibidad na bahagi ng papal visit. Kabilang sa mga dadaluhan nilang aktibidad ang misa na gaganapin sa Manila Cathedral, Tacloban visit, ang pakikipagkita ng Santo Papa sa mga kabataan at iba pa.
Samantala, maliban sa mga pari ay may mga napili ring persons with disabilities na makikibahagi sa mga aktibidad ni Pope Francis. Yan ang balita mula dito sa impila ng Bombo Radio Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo William Lukson. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Yan po yung mga pari mula sa Baguio City na pupunta dito sa Metro Manila, habang yung Tacloban naman ay isa rin sa pupuntahan ni Pope Francis ay malawakang clearing operations po yung isinagawa ng Tacloban bilang paghahanda sa nalalapit na pagdating ni Pope Francis. Maki-update tayo sa Bombo Radio Tacloban. 7 araw bago ang nalalapit na pagbisita ng Santo Papa sa rehiyon ay puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Local Government Units o LGU ng Tacloban para sa pagbisita ng Holy Pope sa rehiyon. Kalakip dito ay nagsagawa ngayong araw ng major clearing operation ang City Government ng Tacloban sa Barangay San Jose na kung saan matagpuan ang Daniel Zero Moldes o DZR Airport. Dinimolish din ng mga empleyado ng syudad ang mga maliliit na tindahan malapit sa San Jose Elementary School at gayon din sa Maras Police Station, partikular na ang mga struktura na nasa 10 meters road right of way ng DPWH. Ayon pa sa pamunuan ng syudad na matagalan nilang inabisuhan ang mga storeholders na lisanin ang nasabing lugar para hindi na makaapekto sa dadaan ng ruta ng Santo Papa. At kabilang pa sa mga lilinisin ay ang rutang nadaanan ni Pope Francis mula sa DZR Airport, Maras at papuntang Pope Francis Center for the Poor. At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban at para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Wong Magakot para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Narito na ang Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Ilang manggagawang Pinoy sa bansang Libya na isa ng magbakasyon dito sa ating bansa, pero sila ho ay napipigilan dahil daw sa umiiral na alert level. Ano kayang dahilan bakit may kaugnayan yung alert level doon sa kanilang bakasyon? Maki-update tayo sa Bombo Radio Lawag. Kinumpirma ng isang overseas Filipino worker sa bansang Libya na maraming katulad niyang OFW ang gustong magbakasyon sa Pilipinas dahil matagal na silang hindi nakakauwi at nakakapagbakasyon. Ngunit ayon kay Ruth Rule, tubo ng Davao City at nagtatrabaho sa Sabrata Teaching Hospital sa Tripoli, Libya, natatakot silang magbakasyon sa bansa baka hindi na sila makakabalik pa sa kanilang mga trabaho dahil sa umiiral na alert level 4. Ani Rule, dahil dito ay hinihiling nila sa gobyerno, particular sa Department of Foreign Affairs, na hindi naman sana nila lalahatin ang mga OFW. Hiling pa nila na may exemption sana ang pagpapairal ng alert level 4 dahil hindi lahat ng bahagi ng Libya ay magulo o pinangyayarihan ng bakbakan ng mga rebelde kundi ilang lugar lamang. Sinabi ni Rula na sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuhan, lalo na ang mga nagtatrabaho sa mga oil companies at Ministry of Health, ay malayan nakakapagtrabaho at wala namang problema sa kanilang seguridad dahil mahigpit naman ang proteksyong ibinibigay sa kanila ng kanilang mga amo. Anya, ang ibang dayuhang manggagawa sa Libya ay malayang nakakapagbakasyon sa kanilang bansa at malaya din silang nakakabalik sa Libya. Kaugnay nito, inihayag ni Charge d'Affaires Adelio Angelito Cruz na muling ipapatupad ang Embahada ng Pilipinas sa Libya ang repatriation sa mga OFW sa nasabing bansa. Ayon sa Facebook account ni Cruz, ang susunod na repatriation schedule ay sa Enero 28 ngayong taon 2015. Ngunit ang naturang repatriation ay para lamang sa mga seryoso na nais sumama. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Lawag. Bombo Gina Cabosas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Sa bahagi ng Paris, France, hinahanap pa ng mga otoridad ang nakakawalang suspect sa terror siege sa Paris kagabi. Wala pang impormasyon ng French police kung nasaan ngayon ang suspect na si Hayat Boumediene. Si Boumediene kasama ang kasintahang si Amidi Coulibaly ay ng hostage ng isang Jewish supermarket sa Paris kung saan 4 na mga na-hostage ay napatay. Ang naturang suspect ay may kaugnayan sa magkapatid na Sherif at Said Kawachi na nagsagawa ng pag-atake
napag-alaman na ang tatlong terror suspect ay napatay naman ng mga otoridad. Samantala, ibinahagi ng ilang survivor mga kaibigan ang kanilang ginawa upang makaligtas sa pangho-hostage ng mga terorista. Ayon sa isang ama, kanyang itinago ang 3 taong gulang na anak sa refrigerator sa isang supermarket upang hindi sila makita ng mga suspect. 5 oras silang nanatili sa loob ng nagyayelong refrigerator at hindi alintanang lamig para lamang makaligtas. Sa pangho-hostage naman ng Coachi Brothers, 40 kilometro mula sa isang hostage drama, nagtago sa ilalim ng lababo ang isang empleyado ng printing press. Ito ang nag-text sa mga pulis sa impormasyon ukol sa naturang mga suspect. Bombo Sports News. Maging ang trainer na si Coach Fred Roach ay aminadong gumaganda na ang negosasyon ng kampo ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ginawa ng Hall of Famer coach ang naturang pahayag kasunod na rin ng paglutang ng mga impormasyon na may ilang issue na naresolba sa nagpapatuloy na pag-uusap ng magkabilang panig. Gayunman, sa kabila nito, ayaw pa ni Roach na kumpirmahin ang ilang mga detalye. Wala pa namang pinal na desisyon at malayo pa umano ang tatahakin ang naturang pag-uusap. Unang hari ito ay napaulat na nagkaroon na ng malaking progreso sa naturang pag-usad ng deal pero ayaw pang kumpirmahin ng magkabilang kampo. May balita ring nagsasabing wala pang pinal na kasunduan o final agreement ukol naman sa magiging hatian sa premyo. Kabilang pa raw sa inisyal na napagkasunduan ay ang gagawing laban dyan sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Nagkasundo rin ang dalawa sa usapin ng drug testing plan. Pero sa isyu ng petsa ng laban, posibleng maplantsa raw ang naturang negosasyon sa loob ng 1 linggo hanggang 10 araw. Bilang reaksyon naman kay trainer Fred Roach ay magandang senyales umano ang naturang development. Kung sakaling matutuloy ang laban ng American undefeated champion sa timbangan na 147 pounds, tuloy nang magiging laban noon at katulad ho ito noong kay Oscar De La Hoya. Kung hindi naman may sa pinalang laban kontra kay Mayweather, babalik na lamang si Pacman sa mas magaan na timbang na 140 pounds. Bombo Showbiz Balita. Isyong Pacquiao pa rin mga kaibigan, fans. Hati raw ang reaksyon sa pagiging judge ni Manny Pacquiao sa Miss Universe pageant. Pamilya Gutierrez naman hindi nakakasuhan ng lalaking nagtangkang pumasok sa kanilang bahay. May report si Bombo Lizelle Galan. Hindi nakakasuhan ng pamilya Gutierrez ang lalaking tumangkang pasukin ang bahay ng mag-asawang Annabel at Eddie Gutierrez. Ayon sa anak ni na Annabel at Eddie na si Rufo Gutierrez, matapos mahuli ay dinala sa barangay ang suspect na si John Miles Cunato mula sa Bataan. Sinabi ni Barangay Kagawan Norman Castro sa White Plains sa Quezon City, nakalusot si Cunato sa mga gwardya ng subdivision. Tinangkang akyatin ni Cunato ang gate ng bahay ng mag-asawang Gutierrez at inihagi sa loob ang kanyang 3 bags bago na aresto ng mga pulis. Nagpakilala si Cunato na siya raw ang nawawalang anak ni Eddie Gutierrez. Sinasabing nakaharap mismo ni Annabel si Cunato at inalok pa ng pera pero tinanggihan ng suspect. Ayon kay Rufa, weird ang kwento ng suspect na nagpapakilalang kanyang kapatid. Sa kabilang dako, bumandera sa international media ang pagiging judge sa Miss Universe pageant ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Hati rin ang reaksyon ng mga fans ni Pacman bilang isa sa mga tutulong sa pagpili sa kokoronahang Miss Universe. Headline ito sa sports channel na ESPN. Habang ayon naman sa Ringside Report, ginulat daw ni Pacquiao ang kanyang mga tagahanga sa pag-judge nito sa pageant. Tampok din ang pagiging hurado sa pageant ng Pinoy ring icon sa mga pahayagang Los Angeles Times, New York Daily News, Las Vegas Sun, maging sa Times of India. May ilang netizens naman na kinukwestiyon ang kaalaman ni Pacquiao sa pag-judge ng pageant, lalo't prestigiyoso umano ang Miss Universe. Makakasama ni Pacman sa judging panel ang ilang Hollywood personalities kagaya ng reality star at aktres na si Christine Cavallare, actor William Levy, reality star Lisa Vanderpump at fashion author Louis Rowe. Ang mga performers ay sina Nick Jonas at Prince Royce. Ang 63rd Miss Universe pageant ay gaganapin sa darating na January 26 sa Miami, Florida, kung saan ang pambato ng Pilipinas ay ang 27-year-old entrepreneur na si Mary Jean Lastimosa.
Bombo Lizal Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Para po dun sa mga nag-aabang ng magiging lagay ng panahon sa panahon ng pagbisita ni Pope Francis dito sa ating bansa, lalo pa hong lumaki ang tsansa ng namumong sama ng panahon sa silangan ng Pilipinas upang maging panibagong bagyo. Ito ang naging pagtaya ng Japan Meteorological Agency o JMA dahil sa pinakikitang sirkulasyon ng naturang weather system. Sa ngayon ay 2 ang namataang sirkulasyon sa Pacific Ocean at isa rito ang inaasang makakaapekto sa ating bansa sa susunod na linggo. Kung ganap na magiging bagyo mga kaibigan ay bibigyan ito ng local name na Amang o magiging kauna-unahang bagyo para sa taong 2015. Samantala, inaasahan namang lalo pang lalamig sa malaking bahagi ng Luzon at ibang parte ng Visayas sa mga susunod na araw dahil sa paglakas ng hanging amihan. Kanina ho ay naitala ang pinakamalamig na temperatura sa Metro Manila para sa season na ito ng amihan kung saan pumalo ng 18.9 degrees Celsius. Naku, parang nasa loob ka ng air condition room. At bandang alas 5:15 ho yung pinakamababang temperatura dito sa Metro Manila. Ang lungsod ng Baguio at mga karating na lugar dyan naman sa Mountain Province ay inaasahan din ho na magiging matinding lamig ang mararanasan ng ating mga kababayan at yung mga halaman ay maaaring maapektuhan ng andap o yung frostbite na tinatawag ng mga eksperto. Luzon, Visayas at Mindanao, yan po ang kalipunan ng ating mga balita at tinipon at kinalap sa silid pambalitaan ng Bombo Radio Philippines. Balikan ko muna ang ating mga headlines. Droga, mga cash, mga patalim, panibagong nakumpiska sa raid ng NBI sa loob ng Bilibid. 5 inmates inilipat ngayon ang selda. Private prosecutor sa Maguindanao Massacre case dismayado sa desisyon ng huwes na makapagpiyansa ang anak ni dating Governor Ampatuan. Sa ating PayPal update, maliban daw ho sa dress rehearsal, mga public advisory sa mga dadalo ng PayPal events, ilalabas na ho ng Malacanang sa darating na araw ng Lunes. At 4 na taong gulang na bata na rescue matapos dukutin ng sariling yaya. At babae patay ng aksidenteng mabaril ng karelasyong pulis dyan sa Iloilo. Sa ating balitang OFW, ilang manggagawang Pinoy sa Libya na isa nang magbakasyon sa Pilipinas pero napipigilan ng umiiral na alert level. Sa International News Survivors, ibinahagi kung paano nakaligtas sa terror siege sa Paris isang suspect. Nawawala pa rin at patuloy na tinutugis. Sa ating balitang showbiz, fans hati raw sa reaksyon sa pagiging judge ni Manny Pacquiao sa Miss Universe pageant habang pamilya Gutierrez hindi nakakasuhan ng lalaking nagtangkang pumasok sa kanilang bahay. At upang mas mapagsilbihan pa ang ating mga kababayan sa ibang larangan o platform, ang aming mga tagapakinig ay maaari din pong mag-login sa www.bomboradio.com/video kung saan mapapanood ang mga exclusive videos pati na ang mga anchors at reporters ng Bombo Radio Philippines. Alas 7 ng umaga yung Bombo Network News Morning Edition, alas 12 ng tanghali naman yung Bombo Network News Noontime Edition, habang alas 6 ng gabi ang Bombo Network News Evening Edition, Lunes hanggang Sabado. Maaari niyo rin po kaming sundan sa social media sa pamamagitan ng ating Twitter account at sundan yan sa @Bombo Radio News o ilike din po ang aming Facebook account sa facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live via satellite mula dito sa Bombo News Center, Makati. Ako po ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!